Di po sana ako magsisimbi eh. Sinisipon ako eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po eh na-import lang sa pamilya na nakatask ngayon. Pero kagalakan ko po na magmensahe sa gabi po na ito sa inyo pong lahat. Sige po, bago po ako mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Kagalakan namin aming Diyos na kami ay magtipon-tipon sa isang pribilehiyo na iyong ibinigay sa amin upang kami, Panginoon, ay makalapit muli sa iyo, makapakinig ng mga aral na nagmumula sa iyo, at lalo't higit, Panginoon, mapapurihan ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng amin po ng mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, sa aking mga magulang at mga kapatid na kasama ko po ngayon, patuloy na mabuksan ang aming pong puso't isipan at ma-receive namin, hindi lamang basta marinig, sa halip, Panginoon, ay tumimo ito sa aming mga puso at patuloy na magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy na ikaw ang mapapurihan sa ganitong gawain at patuloy na maitaas ka sa pamamagitan ng buhay na meron po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, sa gabi po na ito, pang ilang simbang gabi na po tayo? 8. Sino po meron po ba kayong kodigo? Sino po nakakabisado ng mga tema natin itong mga nakaraang gabi? Yung 7 na tema natin itong mga nakaraang gabi. Meron po ba tayong kodigo dito? Wala po. Sige po. Sino po nakakabisado? Ano po yung una? Make room for Jesus. Yun, nandito po tayo sa gym. Yung pangalawa po, make room for ano po? Wag na nga. Kahirap eh. Alam mo sumasagot eh. Sige po. Hindi ko rin po makakabisado eh. Marami po eh. Pero sa gabi po na ito, ang ating pong topic ay make room for. Ano po yung topic ngayon? Make room for? Ano po? Pagka po ba sinabing pleasing, ano po ibig sabihin nun? Ito ay kalugod-lugod. Pagka po sinabing sacrifice, ito ay sakripisyo. Kaya sa gabi po na ito, itinuturo o pinapaalala sa atin ng Panginoon na make room for kalugod-lugod na sakripisyo. Ano po? Sa teksto po na ating binasa po ni Pastor, sabi po roon ay ito po yung kwento na kung saan ito yung sinabi ng anghel sa mga pastol. Ano po? At sabi po rito, yung verse 11, sabi po rito, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Yan. Sa gabi po na ito, magbabalik tanaw po tayo, sa totoo lang po, habang ginagawa ko po itong sermon na to, sabi ko, Panginoon, ang hirap gumawa ng sermon pagka ang daming topic na ginagawa. Sa totoo lang po, ang hirap po palang gumawa ng sermon ng gabi-gabi. Yung sunod-sunod. Hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo kasi nasabi mo na nung unang gabi. Ano po, kaya parang napudpud yung utak. Kaya sabi ko, Panginoon, gawin, hindi ko kayang gumawa ng sermon. Tas, pray ako ganyan, biglang parang nagsalita si Lord sa akin, huwag kang mag-alala. Andyan si Teacher Lani. Di ba? Si Teacher Lani po kasi speaker namin kanina sa Santa Barbara. Kaya marami po akong napulot. Ay, Teacher Lani, iyaano po kita. Yung medyo kokopyahin ko po yung ibang mong sinabi. Ako, answer prayer, di ba? Andyan si Teacher Lani. Kaya si Lord talaga hindi nagpapabaya pagka tayo po lumapit sa Kanya. Sige po, sa gabi po na ito, sino po yung mga tao, yung mga karakter na ating pong nakita o makikita doon sa kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Siyempre, hindi natin malilimutan si Jose, si Maria, sino pa po? Yung mga pastol,
yung mga matatalinong tao. Ano po? Kaya, kung mapapansin po natin, uulitin ko po yung sinabi ni Teacher Lani kanina, gagawin kong intro. Si Maria o si Jose, ang kanya pong pagsasakripisyo ay yung kanyang bilang isang lalaki. Ano po? Kung bakit natin masasabi na ang kanyang pagsasakripisyo ay yung kanyang buong pagkalalaki? Sapagkat isipin niyo na lang po yung nangyari sa kanila pong relasyon, sa kanila pong buhay. Excited sila magpakasal. Excited sila na magkaroon ng masayang pamilya. At sabi ko po nung sermon ko nung nakaraang gabi, si Jose, alam niyo po, yung kanyang pangarap, minimithing pangarap ay magkaroon siya ng pamilya na kalugod-lugod sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng kanilang pagpapakasal ni Maria at yung kanilang pagsasama ng matiwasay. Pero nasira yung kanyang plano na ito dahil nagdalang tao si Maria, samantalang wala pa namang nangyayari sa kanila. Kaya po nung makikita po natin yung kwento, yung mga nakaraang gabi na ating pong pag-uusap, si Jose ay nagbalak ng hiwalayan si Maria. Pero kinausap siya ng Diyos at sabi, huwag niyang gagawin ito. Kaya isinakripisyo niya yung kanyang buong pagkalalaki, di ba? Imbis na, syempre, ang hirap para sa isang lalaki na mahal mo yung iyong kabiyak. Tapos, may plano na kayong magpakasal. Tapos mababalitaan mo, nagdadalang tao, samantalang alam mo naman sa sarili mo na hindi iyon sa'yo. Kaya si Jose, meron siyang isinakripisyo na ito yung kanyang pagkalalaki at tanggapin yung anak na hindi naman kanya. Pangalawa, si Maria. Sino po mga dalaga dito? Sino po mga dalaga? Dalana. Sino po mga dalaga dito? Alam niyo po, yung mga dalaga, syempre, yung iba po ayaw pang magkaroon ng pamilya kasi meron pang mga pangarap. Di po ba? Tingnan niyo po si Maria, meron din siyang pangarap at kagaya iyon ang pangarap ni Jose na magkaroon ng kalugod-lugod na relasyon at pamilya para sa Panginoon. Pero, isipin niyo na lang po, si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kung kayo po, halimbawa, yung mga dalaga natin dyan, meron kayong mataas na pangarap, gusto nating pagandahin ang buhay ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid, pero nangyari ang hindi inaasahan. Halimbawa, kabod na lang sumulpot, nagkaroon ka ng bakwan sa tiyan. Sumulpot na ganyan, gumanyan. Ano po yung gagawin nyo? Siyempre, manlulumo kayo. At ang masakit pa ron, baka ipalaglag natin. Di ba? Kasi meron tayong pangarap na hindi na matutupad kung ito ay, kung tayo ay meron ng laman sa ating sinapupunan. Alam niyo po ba yung sinakripisyo pa ni Maria? Nung panahon na yon, kapag ang isang babae ay nagkaroon ng, halimbawa, yung may ganong plano, magpapakasal, tapos nakita, nagdadalang tao. Alam niyo po, sa panahon na yon, sa totoo lang hanggang ngayon naman, ay yun ay kasalanan. At alam niyo po ba, na kapag yung kasalanan na yon ay nakita ng mga pinuno ng bayan, pinuno ng simbahan, yung babae po ay papatayin sa pamamagitan ng pagbabato. Ano po? Kaya napakabigat ng dinadala ni Maria na iyon. Kaya, yun yung sinakripisyo ni Maria. Bukod sa kanyang pagiging dalaga, sinakripisyo niya yung kanyang buhay para dalhin yung ating Panginoon. At yung, siyempre, yung mga pastol, ang sinakripisyo nila ay yung kanilang binabantayang tupa at yung mga matatalinong tao, yung kanilang siyempre, yung mga hanap buhay nila, yung kanilang mahabang paglalakbay, 2 taon silang naglakbay para lamang makita yung ating Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, tayo mismo, ano yung kaya nating isakripisyo sa Diyos? Sa gabi po na ito, ulitin ko yung ating pag-uusapan, make room for pleasing sacrifice. Meron po bang puwang sa ating mga buhay ang pagbibigay sa Diyos ng kalugod-lugod na sakripisyo?
Diba? Magbabalik tanaw po tayo, ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon o yung pagbibigay sa ating Panginoon ng kalugod-lugod na mga bagay o hindi na specific, kalugod-lugod na mga bagay, kalugod-lugod na mga gawain. Kung magbabalik tanaw po tayo sa buhay ni Moises, alam niyo po, hindi ko makalimutan yung salita ng Panginoon kay Moises. Sabi ng Panginoon kay Moises, basahin niyo po sa Exodo, sabi po roon ng Panginoon, dahil kalugod-lugod ka o dahil nalulugod ako sa iyo, lahat ng kahilingan mo, ibibigay ko. Sabi ng Panginoon din, ang saya po pala. Di mo ba? Sinasabi sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng puwang sa ating buhay na maging kalugod-lugod sa Panginoon o gumawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos sapagkat meron pala siyang reward para sa atin. At ito, yung kung anuman yung ating kahilingan. At hanggat ito ay ayon sa Diyos, ito ay makakamtan natin. Amen po? Amen, no? Ang ganda na sinasabi ni Pastor, ibibigay ng Diyos yung yung kahilingan ko kapag ako'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Totoo po, ang ganda. Pero paano po yan paglabas natin ng simbahan? Paano po yan? Pagka nandun na tayo sa ating mga kanya-kanyang mga pamumuhay, paano po yan? Kung nandun na tayo sa ating mga sarili nating tahanan, paano magkaroon ng puwang sa ating buhay ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos? Meron po ako 3 puntos. Sabihin niyo lang po, itap niyo po yung katabi niyong kaliwa kung gusto niyo maging yes. At kanan naman, sabihin mo, no. Ano po ang sagot? Gusto niyo po ba ituloy? Yes! Unang bagay. Sabi po rito, kung gusto natin maging yung pleasing sacrifice para sa Panginoon, sabi po roon, huwag mong tingnan na mas mahalaga ang iyong sarili kaysa sa Panginoon. Iko-quote ko po dito yung buhay ni Jose at ni Maria. Isipin niyo po, meron silang mga personal na pangarap. Meron silang mga personal na buhay. Pero nagulantang yung buhay na ito nung dumating sa sinapupunan ng ating Panginoon, ni Maria, yung ating Panginoon. Isipin niyo po na magkaroon kayo ng ganung senaryo, samantalang yung mga taong nakapaligid sa iyo, hindi mo naman masasabi na ito ay ako ay nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kung pwede niyo po bang sabihin, o kung pwede bang sabihin ng Maria iyon sa mga pinuno ng simbahan, sa mga pinuno ng bayan, na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos? Hindi po. Kapag naalaman ng mga pinuno na iyon na siya ay nagdadalang tao, siya ay papatayin. At si Jose naman, kahihiyan para sa kanya yun. Kung malaman ng ibang tao na nagdadalang tao yung kanyang pakakasalan. Pero hindi iyon inisip ng dalawang karakter na ito. Hindi inisip ni Jose at ni Maria yung kanilang yung kanilang kalagayan, yung sitwasyon na haharap nila, samantalang dinadala nila yung sanggol na magliligtas sa atin pong bayan. Kinalimutan nila yung kanilang sarili. Kinalimutan nila na mas mahalaga yung kanilang sarili para sa Panginoon. Kaya ngayong gabi na ito, narinig nyo kanina yung kagandahan ng buhay na merong parte sa atin, ang pagiging kalugod-lugod sa Panginoon o yung nagpapakita tayo ng mga kalugod-lugod na bagay sa Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Panginoon yung anumang hilingin natin sa Kanya hanggat ito ay naaayon sa Kanya.